Ukeke, mga kababayan ko, may malaking pasabog. Napakatindi po nito mga kababayan ko. Naghihimutok po si Bukeke ngayon sa social media dahil daw po sa pinagseselosan niya si Senator Risa. Mga kababayan ko, pinagseselosan niya na po si Senator Risa Hontiveros mga kababayan dahil daw po, bakit daw po pinag-iinitan nito si Pacquiao, si Pastor Apollo Quiboloy. Parang ang dating po nito mga kababayan, ayaw na ayaw po ni Bukeke na mapag-initan si Quiboloy mga kababayan. Ang akin lang naman, bago ko umpisahan to, hindi naman pinag-iinitan ni Risa etong si Pacquiao, si Pastor Quiboloy mga kababayan ko, mga kapatid. Karapatan po ni Risa Hontiveros unang-una na punahin yung mga allegation at sagutin mga kababayan ko. Pero tayo naman, very constructive naman tayo sa sinasabi natin. At ang akin lang dito, si Maharlika talaga, to si Bukeke mga kababayan ko, dismayado. Bago ang lahat mga kababayan ko, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like this live streaming at wag mong kalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe. Dito lang yan sa biyahe ni Koay TV mga kababayan ko. Let's do this mga kababayan. Umpisahan na natin ng Royal Rumble. Eto, unang pagbugso ni Maharlika mga kababayan ko. Ina-highlight ngayon ang mga balita ng mainstream media patungkol kay Pastor Apollo Quiboloy. Naghihiling dyan sa... Ina-highlight daw yung mga balita ng mainstream media patungkol kay Pastor Quiboloy mga kababayan. Na-highlight ha? Tuloy. Senado na pinamumunuan ni Hontiveros yung mga testigo na laban kay Quiboloy. Ayan, yung testigo. Kahapon mga kababayan ko, hindi natin binigyan ng highlight yung testigo mga kababayan ko. Marami nagsasabi, napaka-bias ko nga daw, di ko man lang daw pinakinggan. To be honest, pinakinggan ko yun. Ang problema doon, questionable pa rin, patanong pa rin sa akin, kung ganito, bakit kardinero ka, nakakakita ka ng ganon, binabatukan ka? Parang hindi pa ako makapaniwala mga kababayan ko, to be honest. Pero, sige, bigyan natin ng malalim na explanation yan, mamaya-maya lang. Tuloy muna natin to mga kapatid. Here's my thing. Hindi ko kinakampihan si Pastor Quiboloy. Hindi mo kinakampihan si Pastor Quiboloy, samantalang noon nakaraan, pinagtatanggol mo. Ano yun? Diba? Nakaraan hindi niya daw kinakampihan si Pastor. Pero noong nakaraan, pinagtatanggol mo. Diba? Pinagtatanggol mo, sinasabi mo, ginugurgur ni Lisa si Quiboloy. Naging concern ka na ngayon, mga wow, ang galing. Concern ka na ngayon kay Quiboloy, kay Pastor. Galing nga. Makasabay lang, no? Tuloy natin. Hindi ko sinasabi na yung mga testigo na pinresenta doon ay nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling. Talaga ba? Hindi nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi daw siya makapaniwala mga kababayan ko yung mga testigo daw na hinarap ni Hontiveros doon sa pagdinig sa Senado kung nagsasabi daw ba ito o nagsisinungaling. Galing talaga. Tuloy natin. Hindi natin alam, maaaring totoo, maaaring sinungaling. Ganito lang yan. Sino ba si Hontiveros? Titignan mo yung background niya. Anti-Marcos yan. Bata pa lang, anti-Marcos na. Oo nga, pagbigyan na natin. Explanation. Hontiveros, si Risa Hontiveros, matagal na tong anti-Marcos. Matagal na tong sumasama sa rally, matagal na tong sumasama sa ganito. But the question is, mga kababayan ko, yung pagiging anti-Marcos niya ba, ayaw niya sa gobyerno, sa pagiging anti-Marcos niya ba, sa tingin nyo, kailangan ba maka-affect sa pagiging senador niya? Mga kababayan ko, if Risa Hontiveros ay pinupuna yung mali ni Pastor at ng SMNID umano na mga problema nila sa kanilang prangkisa at nagpinampansin ng kaso, karapatan po ni Senadora yon. Kung si Senator Amy nga po tinatanong yung mga testigo sa pirma mga kababayan ko at questionable din sa akin, ba't puro taga Davao? Diba mga kababayan ko? Kung tutusin, pwede kami magtanong ng ganon. Kung si Senator Risa may present na ganon, madali lang naman sagutin yan. Pabulaanan. Tama ba ako? Pabulaanan yan ni Pastor. Mga kapatid, ganon lang kadali ang sagot doon. Mga kababayan ko. Tuloy.
Anti-Marcos, anti-Duterte. Nung Hindi kasi masasabi na hindi natin masasabi sa ngayon mga kababayan ko na itong si Risa di porke iniimbestigahan yung ganito SMNI kampi na to sa mga Marcos. Ever since naman mga kababayan ko hindi magkasundo yan Aktivista yan si Risa. Kaso ang form ni Risa na pagiging activist mga kababayan ko, hindi siya makabayad black. Nandoon siya sa isang side, dilawan lang talaga siya. Ganun. Let's face the reality. Hindi mo masasabi si Risa na nasa Makabayan Black dahil wala sila doon. Si Risa ay akbayan, nasa side ng mga dilawan talaga. Ganun lang kadali ang pagpapaliwanag doon, okay? O tuloy natin sa sabi ni Bukeke. Sagad ng kampanya, di ba? Dilawan yan, pinklawan yan. Si Ontiveros, ang background niya sa politika. O ngayon, mga pinklawan hindi pa to nakakadikit sa inyo, binabanatan na kayo. Binabanatan na kayo, mga pinklawan Hindi pa nakakadikit to, hindi pa to nakakadikit, hindi ka pa maharli ka naman hindi ka pa nga nakakadikit kay Leni Robredo, binabanata mo na yung mga dilawan pati mga pinklawan yan sabi ko sa iyo hindi ka wala ka na supporters niyan. Politika ay anti-Marcos. Yung bunganga niya, bata pa lang siya, sumasama na siya sa mga pag-aalsa laban sa Marcos. Anong pakialam mo dun? Ngayon nga bunganga mo nga na umaalsa Kung si Ontiveros lumalaan na umaalsa ng pagkabata, may paninindigan yon. Ibig sabihin nun, ayaw niya talaga sa mga Marcos, ayaw niya talaga. Unlike naman sa'yo, di ba? Unlike naman sa'yo na nag-Marcos ka, inuto mo yung mga Marcos loyalist noong 2016 na taga-suporta ka ni BBM. Ang ending, mga kababayan ko, nung naging presidente niya, hindi ka na pagbigyan, disappointed ka na. Mas okay pa si Risa Ontiveros kasi talagang ayaw niya sa Marcos, anti-Marcos siya because of the martial law, ika nga nila. Ikaw, di ba, pinanindigan mo, sinabi mo, maganda ginagawa ng mga Marcos, maganda ang ginagawa ng ganito nung kampanya, and ang ending nung hindi ka na-appoint, binanatan mo yung mga Marcos. Mas okay pa si Ontiveros kaysa kay Bukeke. Si Bukeke, baliktaran, si Risa, hindi, mga kababayan ko. Parang si Badong Aratilis, Duterte lang siya. Si Risa, dilawan lang siya. Ganon yun. Mga kababayan ko, tuloy. Marcos hanggang sa dumating yung Duterte. Walang bukang bibigyan kung diktador. Ikaw, Ontiveros, tama yung ginagawa mo. Nabigyan ng hustisya yung mga nagrereklamo. Totoo naman bigyan ng hustisya yung mga nagrereklamo Malay natin, di natin alam, di umano, na totoo yung sinasabi ng hardinero na yon. Diba? Malay natin, di natin alam, totoo yung sinasabi ng hardinero na yon. Hindi natin alam kung totoo yung kanyang mga paratang na gano'n. Kasi until now, we cannot proven, like I said, mga kababayan ko, kasi bitin yung kanyang statement, mga kababayan. Ngayon, nung ineko naman ito ni Risa Ontiveros, mga kababayan ko, nagwawala naman to. Bakit, mga kababayan ko? Because SMNI at Pastor Quiboloy at Duterte, si Sara, ang nadamay. Ngayon, ang ending niyan, mga kababayan ko, uunahan ko na po, mga kapatid, kay FL Lisa at kay Pangulong Bongbong niya na naman idadamay ito. Hindi ako magkakamali, tingnan nyo mga kababayan. Tuloy. Naabuso sila, ginanito sila, ginaganyan sila. Okay, tama yan. Hanggang sa dumating doon sa kataas-taasang hukom sa Department of Justice, sa Supreme Court. Oo, pwede rin. Dalhin nyo na lahat yan. Ang sabi nga ni Quiboloy dyan, hindi siya haharap sa inyo. Kasi doon na siya haharap at dapat kasuhan siya doon sa Supreme Court o sa DOJ o sa katalyo ng statement niya. Ibig sabihin nito, mga kababayan ko, kasi minsan ganito, mga kababayan ko, minsan ganito, mga kababayan. If we go to the side ng pagdinig, trial by publicity. Kung tutusin, mga kababayan ko, yung ginagawa ni Risa, dinadaan niya sa Senado, naghihiring sila doon, trial by publicity. Ang problema nito, mga kababayan ko, hindi aatin si Pastor Quiboloy doon, hindi nga atin, gagaya ng sinabi niya, dahil gusto niya, kasuhan nyo na lang ako sa Supreme Court, mga kababayan ko. Well, abangan natin yung susunod na kabanata nito, mga kababayan ko. But before that, papakinggan lang muna natin yan at magpo-focus lang ako dito sinasabi ni Maharlika. According to Pastor Apollo Quiboloy, God bless Davao, EJK capital of the world. Uy, sino nagtano niyan? Wag ganyan, kapatid, di maganda yan Wag mong gagamitin yung pangalan nun. Let's respect pa din doon sa mga tao na yun, mga kababayan ko. Okay? Hayaan natin ang korte humatol sa kanila. Wag tayo. Okay? Just relax ka lang dyan, mga kababayan ko. Harapin niya. Ang punto ko
ko lang dito, paniniwalaan na ba natin yung mga kinaray-karay nilang mga testigo doon? Ipagpalagay na natin, paniniwalaan natin ang Senado, paniwalaan natin kunyari lang. Pag pinaniwalaan yung sinasabi nun, libog-lubog talaga si Pacquiao nun. Oo, totoo mga kababayan ko, si Pastor. Kung paniniwalaan natin yung mga sinasabi nun, sinasabi mo, lubog talaga sila. Can you imagine mga kababayan ko, ang bigat ng paratang. Diba? Kung totoo ito, ang bigat ng paratang nung testigo na lumabas si Sara Duterte di umano at si PRRD na di umano ay may dalang mga bag na barel mga kababayan ko. Mabigat yung paratang nun. Diba mga kababayan ko? Kasi kung sasabihin ni Bukeke ngayon na ito, totoo to, yung paniniwalaan natin, ganito, ganyan. Kung pinaniwalaan ni Risa Hontiveros yun, ay hindi na kailangan ng Senate hearing. Di ba mga kababayan ko? Totoo, tuloy natin. At ang pinapresent nila, kunyari, nagsasabi ng totoo. Wow, ang sama-sama ni Kibuloy, ganito, ganyan, ganon. Inday Sara, ni Duterte. Nakita niyo yung way of dragging Duterte and Pangulo Duterte and Sara doon sa mga testigo na may nagsabi doon na nakita doon si Sara na kinuha yung bag, But I don't wanna go on details mga pala. Kasi I don't wanna go on details pero ineko mo ngayon. Grabe naman to, no? Sablay. Tuloy. It's all pakana yan ni Lisa Smugs. Oh, sabi na nga ba, di ako nagkamali. Di ako nagkamali mga kababayan ko. No? Isisisi niya na naman kay First Lady Lisa at kay Pangulong Bongbong Marcos. Oo, ayan na naman, nagkaroon ng hearing, sabihin mo na naman dito, kinampihan na naman ni Risa Hontiveros si Marcos Jr. tsaka si Lisa kasi mga kababayan ko, dilawan na rin pala. Tapos sasabihin mo na naman ngayon mga kababayan ko, si Lisa na naman ang may pakana ng hearing na ito, si Lisa na naman, lahat na lang si Lisa. Lahat na lang si Marcos Jr. Ang galing naman talaga ng analogy mo, no? Ano kaya kinakain nito araw-araw nagagalit, no? Balita ko, di ka na naman menopause. Wala naman lumalabas din daw sa'yo. Ay, balita ko, menopause daw to. Kaya nag-aagasa, kaya huhugot ng araw-araw na galit sa katawan tong tao na to, mga kababayan ko. Taka lang talaga ako, mga kapatid. Tuloy. Bakit? Nobyembre pa lang ng taong 2023, sinabi ko na sa inyo, hindi pa nasususpend ang SMNI. Natatargetin ni Putin Jr. at ni Lisa Smugs yang si Kibuloy. Ay nako, mali ka dun. Mali ka dun, day. Dili mo alam ang totoong istorya. Bakit napuna si SMNI? No? May problema si SMNI sa advertising. Hindi tinatarget. No, dili tinatanong ng Congress, dili sila pwede kumuha ng mga commercial, advertisement. Nakalimutan mo, day. May kasalanan na naman pala si Lisa doon, no? Kasalanan naman pala ni Lisa yung paggamit ng yung paggamit ni kasalanan na naman ni Lisa kung bakit gumamit si SMNI kumuha ng mga TV advertisement. Bawal nga. Diba? Bawal kumuha ng advertisement si Lisa. Ay si SMNI. No, kaya naki-question si Kibuloy, mga kababayan ko. 'Di ba? Kung ma-question si Pacquiao, si Pastor Kibuloy na may problema, kaya kailangan lang sagutin ni Pastor 'yon kung talagang dapat sagutin. 'Di ba? Dili yung magparatang ka kay Lisa na naman, kay Bongbong na naman, wala nang ginawa yung mag-asawa kundi gumawa ng tama. Sa'yo puro mali. Nakanantiting, oo, di puta ka, day. Dili ka na naging maayos na tao talaga. Lahat na lang ng problema, isisi mo kay Bongbong. Pag lumindol, sisi mo kay Bongbong. Pag nagkaroon na naman ng problema sa custom, sisi mo kay Lisa. Pag sure, wala ka nang ginawa sa buhay mo kundi magsisi na magsisi. Dapat ka talaga, naku. Naku, paktay ka riha kay Abel. Diyos ko, puta, magtirik talaga ang mata mo pag nangulungan ka. Tuloy. At ang mga vloggers like me, nagkamali ba ako? Pinatumba ang dalawang Facebook account ko? Pinatumba yung dalawang, dili pinatumba ang dalawang Facebook account mo? Dami namin nagkaroon ng violation, dili lang ikaw, uy. Pinatumba yung Facebook mo, intellectual property. Di ba? Intellectual property ang ginawa sa'yo, dili ka pinag-initan. Pag sure. Ano sumunod? Pinasuspend ang SMNI. Yung mga inulat ko sa inyo na idadamay si Sara sa ICC. Wala pang balita nun, sinabi ko sa inyo. Ito
Wala pang balita. Dahil Diyos ko, wala pang balita. Si Las Cañas na nga nagsabi noon pa, 2018? 2018, 2017, noon lumabas si Las Cañas. Dawit na si Sara sa dinadawit niya, inulit lang, tapos sabihin mo, nauna ka nagbalita. Dili ikaw na nagbalita, no? Huwag ka sinungaling, day. Magawa ka ng storya. Panay ang gawa mo ng storya eh. Mag-istorya ka na, magayaw-yaw ka dyan sa social media, gagamit ka ng social media, magayaw-yaw ka, tapos mag-istorya ka sa mga tao ng puro ka sinungalingan. Barbero, eh. Tuloy. Itong mga ginagawa nila ngayon sa Senado, mga palangga, ito ay vested interest ni Ontiveros at ni Lisa Smugs. Vested interest. Pag sure, dili magkaroon ng vested interest yun. Magsabi lang si Risa ng totoo. Si Senyor Aguila nga, dili nga nakalusot. Diba? Ultimo yung pututoy na huli, diba? Si Senyor Aguila, alam mo, dili ka talaga magkaroon ng magandang tsansa kasi si Risa, favorite niya yung mga pastor at sektoral na mga di umano'y di nagsasabi ng totoo. Diba? Si Risa naglabas ng expose sa kapihan. Diba? Yung maliit ang Junjun. Sino ba to? Si Senyor Aguila. Diba? Si Senyor Aguila, mga kabayan, na puna ni Risa. Diba? Utos na naman din ba ni Lisa yon? Yeah, utos na naman ba ni FL yon? O napuna ngayon yung religious group ni Pastor Kibuloy, ni Pacquiao. Diba mga kababayan ko? O ngayon, utos na naman din ni Lisa na naman yon. Lahat na lang pupunahin ni Lisa ni Hontiveros, pakanak na naman ni Lisa sabihin mo. Ganyan ka maggawa ng storya palagi, day. Oh. Tuloy. Palagay natin, itong si Ontiveros na anti-Marcos, paniwalaan natin doon sa narrative na pinalabas ng mainstream media na si Kibuloy ay convicted talaga, parang ino-convict mo na actually, convicted by trial by publicity. Okay? Ayan, trial by publicity. At sa bibig mo na nang galing, day. Masama si Kibuloy, masama din si Sara, masama din si Pangulo Duterte kasi nakita ng witness na nandoon, may inabot-labag. Ngayon, kung pagbabasihan natin, Daya, dili lang daya, mag-istorya ka ng ganyan. Oh. Bakit naging masama ang imahe ni Pastor Kibuloy? Tanong, mga kababayan ko, at sinabi mong trial by publicity. Ang ginawa ni Risa, mga kababayan ko, no, trial by publicity talaga, to be honest, mga kababayan. Kasi pinaratangan si Kibuloy doon sa mismong pinaratangan si Pastor Kibuloy doon mismo sa Senado na mga sinabi na pinaratangan siya na may ganito sa kanya, nananakit daw, na di umano'y nananakit daw, at di umano'y may sigeto ganyan, ay may hawak daw na ganito mga armas na nakabag. At yan mga kababayan ko ay narinig ang taong bayan. Totoo na trial by publicity. Pero bakit nga ba ginagawa ni Risa yan? Para humarap si Kibuloy. Yun ang taktika ni Risa. Kung gusto mo gawin yan, maharli ka, mag-senador ka muna. Maraming salamat for 50 stars, EJC Closen. Maraming salamat po sa inyo dyan. Ayan na. Teka. Maraming salamat sa inyong stars. O, tuloy natin mga kababayan ko. Kajotahan dyan sa Senado. Bakit yung hearing sa Jotang Genimes na PCSO, doon kay Tulfo, kay Pimentel, na harap-harapan, na binababoy na niloloko ang Pilipino, na nagpapanalo ng bilyon-bilyon simula nung umupo. At ayaw i-highlight ng mainstream media. O yan, sige, pag-usapan natin. Ma'am Sweetscape, hello po sa inyo. Thank you for membership for 10 months. O mga kababayan, para malaman ninyo, you must listen carefully. Mga kababayan, ano ang committee ni Tulfo? Gaming, mga amusement na ganyan. PCSO hawak niya yan. Ano yung hawak ni Risa na committee, mga kababayan ko? Alam mo, ob talaga to si Maharlika eh. Ang hawak ni Risa, yung mga indigenous people kagaya ni Loren. Hindi mo alam yon. Sabi ko sa'yo, banat ka ng banat, day. Dili mo pinaaral yung binabanat mo. Putak ka lang ng putak eh. No? Di mo ba napapansin ang inaasinta ni Risa yung mga religious group, mga grupo, mga clan, mga indigenous people? Si Tulfo, ang hawak niya naman, game and amusement. Mga kababayan ko, sakop niya yung committee na yon. Si Senator Bongo, livelihood, sports. Yan ang hawak ni SBG. Diba? Si Senator Bato, kagaya rin doon, mga kababayan ko.
Ganyan, may mga hawak na committee yan. Kung nakikita nyo si Rizang ganun ang ginagawa niya, mga kababayan ko, it means, mga kababayan it means karapatan ni Riza dahil yun ang hawak niyang committee sa Senado. Hindi naiintindihan ni Bukeke yun, mga kababayan ko, kaya panayang bintang kay Lisa. Tuloy. Bakit ayaw mo patulan Ontiveros? Bakit ka tumututok lang kay Kibuloy? Ako wala akong problema. Susugin mo siya kung talagang ito. Ang kulit mo naman pala, committee. Sasabihin mo, ayaw tutukan ni Riza Ontiveros yung mga ganito. Pag pinasok ni Riza Ontiveros yung gaming, mga kababayan ko, through PCSO, hindi niya bound yun. Hindi niya committee yun. Talagang si Tulfo ang may hawak ng committee na yun. Si Tulfo dapat ang magtatanong. Ba't kailangan pasukin ni Riza Ontiveros yun? Hindi ko pinagtatanggol si Riza dito Ba't kailangan pasukin ni Riza Ontiveros yun? Hindi niya nga committee yun. Ang hawak talaga ni Riza, yung mga indigenous people na kinakawawa, di umano. Mga religious group. Diba si Senyor Aguila ganun din. Ngayon naman Kingdom of Jesus Christ, yung kay Pastor Quiboloy naman ang pinag-iinitan niya. Diba bakit mga kababayan? Because pinakikita daw di umanong mali at may mga testigo lumulutang. Mga kababayan ko as of today. Okay? Nagsasalita doon ay talagang may bagay sa yan. Fine. Pero baka nag-generous ka, magkano binayad sa'yo ni Lisa? Para... Ayan na naman, pinagbintangan mo na naman. Pag kinasuhan ka ni Riza, di ka talaga makakauwi dito. Sige, tuloy. Durugin ang durugin si Kibuloy at idrag si Sara. Bakit itong issue sa loto, bilyon piso ang... Kasi nga mga kababayan ko, bakit nagte-trending ito ngayon? Yung usapin na yan. Kasi biruin nyo, may tumistigo, meron daw hawak na di umano itong si Kibuloy ay di umano ay sinasaktan niya daw ang kanyang dating worker. Kung totoo ito, kung ito ba ay totoo, well, ang makakasagot lang niyan si Kibuloy din, mga kababayan ko. Second, may lumutang din, mga kababayan ko, na testigo rin doon na nakita niya daw di umano itong si dating Pangulong Duterte at Vice Presidente Sara Duterte na mayor dati noon, mga kababayan ko, na lumabas daw doon sa Kingdom na sa sanctuary daw doon sa Davao, lumabas daw doon na may mga dala-dala daw na bag daw na mga barel. That information na sinabi noon, isabi ko nga sa inyo, tentative pa po yan at hindi pa po natin pwedeng sabihin na makatotohanan. Okay, makatotohanan kasi sabi ko nga sa inyo mga kababayan ko, kahit ako, curious ako doon, dadaan ka doon sa may hawak ka mga barel. That's too impossible, mga kababayan ko. Diba? Nanakaw sa kaban ng bayan ng dating tinutuligsa mo na Marcos Dictador. Bakit tahimik ka? Bakit hindi mo nire-raise yan dyan? Bakit itong issue sa loto kay Mel Robles lumabas na ang bunganga sa bunganga ni Lisa sama-sama patagimilya? Ano kailangan? Pagbabasihan ni Riza Ontiveros, so sinabi ni FL Lisa na sama-sama tayo magiging milyonaryo ulit tapos maghihiring sila dahil lang doon. Sabi nito ni Bukeke, bakit hindi daw halongkatin ni Bukeke ni Hontiveros si Lisa dahil daw sinabihan daw ni Lisa na sama-sama tayo magiging milyonaryo. Ang kapal naman ng pagmumukha talaga ng mga kababayan ko. Para lang doon maghihiring pa kayo. Para lang doon mga kababayan ko, kailangan maghiring pa na maghiring. Ang lupit, ang galing, ang tindi. Dahil lang sa pagsabi ni Lisa, kailangan maghiring na ba sa Senado ng ganun? Rahulo. Ang lakas ng tawa. Tuloy. Bakit tahimik ka? Hindi yung maghila-hila ka nitong mga testigo na to. Sabi ka ni Kibuloy, haharapin niya sa bakit ka tahimik. Pero... kayong inakampihan mo si Kibuloy, di ba? Ang galing, no? Ang galing mang saywar nito, no? Kung mapapanood nyo lang. Tuloy. Bless, bakit ka tumahimik sa issue ng smuggling? Nung una, nagsalita-salita ka dyan nung first quarter of the year. Nagsalita-salita ka sa smuggling. Bakit tahimik ka ngayon? Bakit ayaw mong pag-usapan si Michael Ma na pinangalang smuggler na in-appoint ni Lisa na special envoy to China? Eto nga mga kababayan ko, no? Speaking of Michael Ma, kulang yung ebidensya na nakalap kaya hindi tinuloy. Pinangalanan lang. Nagbitaw lang sila ng patawag pero not totally overall mga kababayan ko na meron silang hawak na matinding ebidensya. Tuloy. Ang dami mong pwedeng silipin dito sa gobyerno ni Marcos Jr. at ni Ahas. Yang sa People's Initiative na yan. Yung 20 million each na ibinigay sa mga buwakan ng GNMS na mga kongresista. O yan, 20 million each na sa mga
buha ka ng ginimis na kongresistang sinasabi mo. Until now, wala ka pa rin ma-proven na meron talagang 20 million na binigay. Until now, wala rin kayong proven na meron binigay na bayaran sa pirma, mga kababayan ko. Until now, wala pa rin kayong maibigay na proven na talaga pinwersa ang Pilipino at nagkaroon ng bayaran. Mga kababayan ko, nasa ng ebidensya but until now, wala po kayong mailabas. Tanungin ko naman kayo, nagkaroon ng testigo sa Davao. Nagkaroon testigo sa Davao sa pagdinig ng Senado doon. Hanggang doon, mga kababayan ko, wala pa rin naipakitang resibo na nagkabayaran sa Davao. See? Tuloy. Bakit hindi ka mag-rally, mag-welga ka, umalsa ka, Ontiveros? Dahil yan ang gawain mo. Yung mga party list ninyo, mga kakaliwang grupo, di ba kayo ang unang nag-aalsa kapag may issue laban sa mga diktador? Bakit nga kahit nga yung Makabayan Black, ayaw nga nila sa charter change, di ba? Pero di ko nakita si Rizang kumontra doon. Ang sabi lang ni Riza, mga kababayan ko, ay unahin na lang ang taong bayan, di ba? Bakit ka nakafocus kay Kibuloy lang? Kung meron man siya, kung meron man siyang nakomit na mga kasalanan, doon sa pinag-uusapan ninyo, mas malaki ba ang nakomit niyang kasalanan in terms of pagdating sa bayan, yung pagnanakaw at pagpupulburo ni Kuting, tahimik ka din? Okay, bakit? Tingnan natin yung sitwasyon. Kasi ang question doon, hindi naman pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Wala namang sinabi doon si Riza na magnanakaw si Kibuloy ng pera ng taong bayan. Ikaw lang nag-i-issue niya na let me clarify. Let me clarify, ha? Hindi ko kinakampihan din si Riza dito. Ikaw ang nag-i-issue na sinasabi mo yan. Lagi bumalabas sa bibig mo yan. Favorite word mo yan eh. Magnanakaw, pera ng taong bayan, pera ng ganito yan, kailangan hanapin yan, pera ng ganito, pera ng taong bayan, kinakawawang Pilipino, I am for the Filipino, and I am for the charter change. Lagi mo sinasabi yan eh. Favorite words mo yan, favorite punchline mo yan. Tatanungin kita, nasan yung 61 billion? Bakit hindi mo maingay dito? Diba? Patuunahin mo, pupunahin mo yung senador. Alam ng senador niya yung gagawin niya sa sarili niya. Ikaw sa sarili mo pupunahin ko. Diba? Bakit until now, hindi mo mailabas kung nasan yung 51 billion? Ang galing mo pumuna ng pera ng taong bayan, pero yung 3 taon na nilusta yung pera, hindi mo mailabas, hindi mo may pagtanggol. Panay ka lang sabi, tutulungan si ganito, tutulungan si ganyan. Uwe! Ako, inala ko, baka kayo nakinabang doon. Di ba mga kababayan, tama naman ako. Di ba? Favorite word niya yung salitang pera ng taong bayan ganito, pera ng ganito yan. Tatanungin ko to ngayon mga kababayan ko. Tanungin ko siya, asan, ba't hindi mo maipaliwanag sa social media yung 51 billion? Until now, you cannot prove sa mga tao yon. Diba? Yung mga DDS vlogger nga, di nga ma-prove, di nga makadepensa sa 51 billion na pinukulo sa kanila. Baon sila talaga eh. Diba? Meron man nag-topic, pinag-usapan lang pero walang evidence. Ang sabi lang nila, talaga nakita namin nilagay sa ganito pero di naman sila nagpunta ng Davao. Diba? Kung talaga nakita nyo, labasan nyo kami ng ebidensya, ganun kadali yun. Walang sinasabi magnanakaw ng pera ng taong bayan, ganito. Until now, hindi mo pa rin na-proven. Until the pulburon, wala ka rin na-prove. Lahat ng binitawan mo kasi nungalingan. According to Roy Domingo, gumagawa ka ng issue. Ang sakit, di ba? Ang galing, di ba? Bakit, mga kababayan ko? Kaibigan niya pa yung nagsabi, di ba? Tuloy. Kakataon mo na sanang durugin si Kuting dahil wow, grabe, itong diktador na to, sinabi ng dating presidente, nagbangag na bangag noon, bangag na bangag pa rin ngayon sa pulburon. Bakit? Ha? Kung sinabi ni PRRD, bangag na bangag noon, bangag na bangag ngayon, bangag pa rin noon. Ano magagawa natin mga kababayan ko? Expression ni PRRD yun. Kung sinabihan niya si Marcos Jr. ng ganon, mga kababayan ko, walang problema doon. Kasi hindi naman totoo eh. Diba? Ba't pasasaktan at maapektuhan? Para lang sa sinabihan ng ganon, kailangan ipahiring ni ni Hontiveros, patawag si Marcos Jr. kung totoo na bangag ba talaga si Marcos Jr. Yun ang gusto niyang mangyari. Ba't mga kababayan ko, hindi gagawin ng senador yun? Bakit mga kababayan ko? May proseso ang batas eh. Di ba? Kakasuhan mo si Marcos Jr. ngayon, sasabihan mong bangag. Mga kababayan ko, hindi niya ba alam kung pag kinasuhan ni Riza yun? Hindi nag-iisip to si Maharlika, no? So, totoo lang. Napakadaling sagutin. Imagine ninyo, may immunity si Pangulong Bongbong Marcos as gusto niya pakasuhan kay Hontiveros si Marcos. Bugok! Hindi makakasuhan ni Hontiveros yun, mga kababayan. Kung gusto nyo makasuhan si Marcos Jr., antayin niya bumaba sa pwesto, saka nyo sampahan ng kaso, maging ordinary citizen. Pero once na presidente siya, may immunity si Marcos Jr.
Magsasayang lang ng laway si Risa doon, mga kababayan, kaya hindi niya rin gagawin yon, mga kababayan ko, kahit na anti-Marcos yan. Tama ba ako, mga kapatid? No. So correct me if I'm wrong. Tahimik ka! At itong issue sa extraction ni Lisa Smugs, pag-extract sa mga bata sa Turkey at nakipagsabwatan ang asawa ni Teddy Boy Locsin dahil kausap siya ni Lisa Smugs. Bakit ayaw niyong pag-usapan na in-extract, kasabwat, mastermind, based sa ating informante na in-extract ni Lisa sa tulong ni Lisa? Ito, hindi naman natin, sinama niya lang sa tone yan. Dahil ginamit ngayon ni Lisa ang power niya at pakikipag-usap sa asawa ni Teddy Boy Locsin doon sa hearing na sinasabi ng buwaka ng ilang immigration, chinek nila na si Kibuloy daw ay nasa loob pa raw ng Pilipinas, hindi pa raw nakakaalis kasi may mga nagsasabi na sa China daw. Hoy, para malaman mo, media unang naglabas niyan, hindi pinipo si Lisa. Ang babaw mo talaga, no? Ginagalit mo lang yung tao eh. Alam mo, ang sarap i-content yung ganito, no? Very basic lang, mga kababayan ko. Yung chillax lang tayo, di ba? Tinitingnan, tinatawanan lang natin siya. Ang bilis pagdating kay Kibuloy. Na-check ng immigration kung nakalayas na o hindi. Halos namamaos na kami dito. Na sinasabi namin, imbis... Bakit? Bakit? Kung namamaos ka dyan, bakit? Kailangan ba mamaos ka dyan? Kailangan ba araw-araw makinig kami sa'yo? Ikaw lang ang namamaos dyan, hindi kami namamaos dito. Tawa nga kami ng tawa sa'yo eh. Habang stress na stress ka, kami chillax lang dito, pinanonood ka namin at tinatawanan ka. Diba? Tuloy. Sigahan nyo yung Mel Robles na utusan ni Lisa na labas-pasok sa bansa, sa Japan, sa Europa, sa Amerika, labas-pasok. Bakit hindi nyo immigration? Sabihin sa bayan kung ilang beses naglabas-pasok si Robles sa bansa. Si Kibuloy lang. Bakit si Kibuloy lang? Si Kibuloy kasi may private jet yun. Tapos, kumpleto ng aeroplano yun. Si Mel Robles hanggang plain lang. O kung lumalabas si Mel Robles ng ganun, wala namang problema eh. Karapatan niya naman yun. Pilipino naman din siya. Kung mag-travel siya, problema ba yan, mga kababayan ko? Kung kayo nga nagta-travel din kayo, di ba? Kung ako nga, nagta-travel din ako, di ba? Karapatan ko yun. Bakit pipigilan ko ba? Ba't dadaan sa... Kung ba't ka kailangan punahin ng immigration, pupunahin ka ng immigration kung may mali ka nagawa. Ganun lang yung kadali, mga kababayan. Yan problema kasi sa'yo, galit na galit ka sa immigration kasi natatakot ka na baka hindi ka na makabalik ng Jamaica pag umuwi ka. Diba? Tuloy. Yun yung punto natin. Dapat, kung gusto nyo susugin ang mga masasama, base sa inyo, susugin nyo ang lahat ng masasamang damo. Kasi gusto... Sige, susugin nyo si Digong. Susugin nyo yung mga aliporos niya nun. Susugin nyo yung 51 billion. Ang tanong, may kinontent ka ba doon? Wala. Paano susugin yun? Ni isa nga doon, wala kang kinontent, di ba? Na nila katulan si Kibuloy eh. Nadurugin si Kibuloy at idamay si Pangulong Duterte at si Inday Sara. Nakita niyo yung kanilang laro? Pero tahimik ka again dyan sa insertion. Yung sa akap. Di ba dapat magwelga na kayong hayop kayo? Di ba magwelga kayo na nilalapastangan ng taong bayan? Hindi tama yan. Yung 20 million pesos na binayad sa mga kongresista dahil sa buwakan ng Ginamang Initiative. Mga kababayan, hindi natin dapat payagan yan. Di ba ganun kayo? Si Laila de Lima na pinakalawalan ni Lisa Smugs. O di ba? Pinakawalan daw ni Lisa Smugs? Si Laila nakawala yun kasi mahina na talagang ebidensya. Tuloy. Tahimik ang sabat kasi kinasabwat na kayo ng buwaka ng ginang ahas na ito. Dahil isa-isa kayong kulay dahil ang mga kapatid ni Ahas ay pumusta yan sa dalawa. Supporter yan ni Robredo. Kaya tahimik si Robredo. Tahimik ang mga dilawan kasi nagsanib na ang mga dugo nila. Huwag kayo palilin lang. Gusto nilang pagtakpan yung pagiging pulboronic ni Kuting. Ang pulboronic na naman ni Kuting. Pero sa pagkakataon mo nang durugin si Marcos Jr., ang tagal nyo silang pinag-uusapan. 30-something years na diktador. Ngayon na may expose na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus pulboronic to the highest level, then tahimik ka. Eto, last. Mga kababayan ko, last. Tahimik daw si Risa, mga kababayan ko, sa pulburon. Kung si Duterte nga, hindi nga napatunayan yung pulburon, ba't i-expose pa ni Risa? Kung ikaw nga, hindi mo nga mailabas yung video, hindi mo nga mailabas, wala ka rin mailabas na video, hindi mo mailabas, di wala rin. Ang question dito, mga kababayan, ilabas ninyo yung totoong pulburon na video ni Bongbong tapos ipasa nyo kay Risa. Pupunahin ni Risa yan malamang. Pero kung wala kayong mailalabas, baliwala yung sa senador. Alam mo Bukeke, ginagawa mong mangmang yung mga senador natin kahit yung ilan lang doon.
Ginagawa mong mangmang eh. Diba? Sa tingin mo ba yung mga senador na yun bababa sa level mo? Ang level mo, ganito ka lang oh. Mga kababayan ko, ganyan ka kamangmang. Okay, ganyan ka kamangmang. Because you have crab mentality, mga kababayan ko. Crab mentality ang pinapakita mo. Eh, hindi ganun yung mga senador natin eh. Kahit papaano, may puso pa rin naman yung mga yon. May isip pa rin yun. Unlike sa'yo, na puro ka o ba nang lumalabas. Kaya pag nakita kayo ni Atty. Lariga doon, baka masampal ka talaga nun.